Once again, magandang umaga po and welcome to our Vision Sunday 2024. And I'm so pumped up sa gagawin po ng Panginoon ngayon, no? At buti na lang nandito kayo. Hallelujah. Kanina hinahanap ko kayo talagang yung iba na late pa Vision Sunday, expect ko excited lahat. But nonetheless nandito na po kayo, no? But we really want, alam niyo po, sa iba pong mga church ay talagang pinipilahan itong mga Vision Sunday. Talagang bago sila makapasok, no, ay oras yung kanilang pinipila para lang po makapunta sila at ma-receive po nila, no? Maybe yung iba, bakit ganito ka-hype up? Bakit ganito katindi yung Vision Sunday, no? Explain ko po, again, annually po, we are gathering as one family to hear the prophetic word. No? Sinasabi po natin to, ano ba yung Vision Sunday? Ano ba yung prophetic word? Yung prophetic word po is God's vision for the church, and it is a prophetic promise. Come on, say God's vision. Come on, say it. Come on, say prophetic promise. So in short po, bakit to inaabangan? Bakit big deal po ito sa The Rock? Bakit big deal po ito sa church? Unang-una ay dahil pangako po ito ng Panginoon sa church. Doon pa lang di ka ma-excite, pangako ni Lord. It's a prophetic promise. Pangako ni Lord. At ang tanong, sino ba ang church? Di pa sure yung iba. Kayo, hindi, tayo. We are the church. And if you call the Rock City Church your home, dapat po malaman mo, dapat alamin mo talaga ito. Tama po ba? And listen, it is God's vision. It is a prophetic promise from the Lord. At kung ang Panginoon ay magsasalita, kung ang Panginoon ay mangangako, kung ang Panginoon ay may ibababa sa atin, marapat lamang po na pakinggan natin ito ng maigi. Tama po ba? Amen. Marapat lamang na nakatuon dapat yung puso at isip natin sa sasabihin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At ito po yung panalangin ko sa bawat isa sa atin. For all of us who came here this morning, this is my prayer, na ang panalangin ko po ay dumating po sana kayo dito ngayong umaga na may ine-expect sa Panginoon. Dumating po sana kayo not the same way na dumarating ka every Sunday. Pero sana po, may expectation ka sa galaw ng Panginoon. Ay yung panalangin ko po, punong-puno ka ng pananampalataya at handang-handa ka na sumalo sa ibubuhos ng Panginoon sa araw na ito. Tingnan mo yung katabi mo ulit, sabihin mo, ikaw ba yun? Ganun ka ba? Tanungin mo siya, ganun ka ba? Alam niyo po, kaya natin tinawag to na Vision Sunday. Come on, say vision. Importante po na, lahat po naman tayo dito, importante po na malinaw yung nakikita natin. Dahil po, pag malinaw ang nakikita natin, nagbibigay po ito ng confidence sa atin. Sino po dito nakapag-try ng mag-drive ng, naalala ko po nung honeymoon namin mag-asawa, pumunta kami Batangas. Sa mga sanay pong gumagamit ng Waze dyan, minsan dadaan ka ni Waze sa mga lugar na talagang pakakabahin ka. Taas kamay, sino dito na nakaka-relate? May dinaanan po kaming lugar na talagang habang tumatagal, wala nang mga bahay, wala nang mga tao, lumiliit na yung daan. Sabi ko, tama pa ba to? Saan kaya tayo dinadala ni Waze? Talaga kakabahan ka. Yun po yung sinasabi ko. Pag hindi mo alam yung lugar, pag hindi familiar sa'yo, wala kang confidence para tahakin mo yung lugar. At the same time po, meron din pong time sa pinuntahan namin na sobrang kapal ng fog. At kahit may fog light ka at kakabahan ka dahil hindi ka makausad, hindi mo alam kung nasaan na, paliko na ba. Ganun po, honestly, nakakatakot. Alam niyo po yung feeling na yon na mahirap mag-drive, mahirap na, alam mo yon, hindi mo alam kung anong mararamdaman mo, natatakot ka, nag-worry ka. I-relay po natin ito sa journey natin this 2024. Yung gusto po ng Panginoon sa atin is
tatahakin po natin yung year na ito, 2024, it's a new year, but He wants us to take this path with confidence. Come on, say confidence. O, tapikin mo na naman sa kaliwa at sa kanan mo, gisingin mo yan, come on. Sabihin mo, confidence. Gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng confidence hindi sa sarili mong lakad, sa sarili mong lakas, sa sarili mong diskarte o talino. Gusto niya magkaroon ka ng confidence sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Come on. Mahina po yan. Palakpakan natin yung Panginoon. Confidence sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Sino pong gusto ng magkaroon ng confidence this 2024? Amen. Di ba sabi ng Bible, His Word is a light unto our feet. Di ba? Your Word, it's a lamp unto our feet, a light unto our path. Yan po yung magsisilbing guide natin ngayong taon. So yung prophetic word, yung prophetic promise ng Panginoon, it's like a blueprint. Nagsisimula pa lang yung taon, pero meron ng blueprint si Lord sa gagawin niya for the year. Naintindihan niyo po? For those people na first time niyo itong Vision Sunday, so, kaya ganito po kami ka-hyper. Ganito kami ka-excited dahil po pangako ng Panginoon to and we need to receive it. We need to understand, ma-i-own natin itong vision ng Panginoon. Kasi po, when the going gets tough, ngayong year, wala tayong ibang babalikan kundi yung salita ng Panginoon. Doon tayo kakapit ngayong taon. Sa panahon na umiiyak ka, panahon na hindi mo maintindihan, panahon na madilim, panahon na nag-worry ka, panahon na nagda-doubt ka, panahon na ayaw mo nang magpatuloy, babalik ka sa pangako ni Lord sa'yo. Kaya ganito po ka-big deal ito. Tama po ba? Ang panalangin ko po, magkaroon tayo ng kauhawan sa salita ng Panginoon. This prophetic promise is not man-made. This is not just simply nirelease ng church. But we have sought the Lord for this. Amen. Sinig po natin ang Panginoon dito at ito ang pangako niya sa atin ngayong taon. So bago pa po ako lumalim, bago natin pagpiestahan yung main course natin ngayon, no, samahan niyo po ako. Pagsalusaluhan po natin tong appetizer natin ngayong umaga. No? Sino po dito may dalang Sharon? Gusto ko po ngayon, magsha-Sharon tayo lahat. Uuwi tayo, lahat tayo may baon-baon. Hallelujah. Come on! Lahat ng mga Sharon, sumigaw ng amen. Diba? Ginigising ko lang po kayo. Pero totoo po yun. Hindi lang tuwing Vision Sunday, but I pray every time that we get to receive God's Word, may baon ka, may inuuwi ka. Hallelujah. So this morning, I want to start with this verse in Psalm 145 po, verse 13 sa CEV, na sabi po dito, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Your kingdom will never end and you will rule forever. Our Lord, you keep your word and do everything you say. Pwede ba natin basahin yan with confidence? Hallelujah. Pwede ko rin po marinig yung mga nasa itaas. Hallelujah. Sabay-sabay. Yung naka-bold na lang po, yung bandang huli, no? Yung our Lord. 1, 2, 3, go. Our Lord, and do everything you say. That's the God that we serve. That's the God that we serve. He keeps His word. At ginagawa niya lahat ng sinasabi niya. Alam niyo po, one thing to know and love about our God is that He is a promise keeper. Hindi ko po alam niyo po yung nafe-feel ko right now, ay palalakasin tayo ng Panginoon. Alam ko meron kang mga battles na pinagdadaanan right now and marami ng, maybe you have received a lot of promises from the Lord. And maybe, habang tumatagal, honestly, sabi ng Bible that hope deferred makes the heart sick. Hinihintay mo yung pangako ni Lord. At habang hinihintay mo ang tagal, it makes your heart sick.
Maybe meron po dito, nagtatanong ka, Lord, kailan kaya? Lord, ang tagal naman. Lord, gagaling pa ba ako? Lord, makakaahon pa ba ako dito? Lord, kailan kaya yung salvation ng family ko? Anybody here, may mga tanong kang ganyan sa Panginoon? Pero naniniwala po ako, palalakasin tayo ng Panginoon, and He will give us strength in waiting. Hello? He will give us strength in waiting sa paghihintay ng kanyang mga pangako. Again, let's go back to that text because He is faithful to His promises. He keeps His word and He does everything na sinasabi po niya. And ang ganda po kung paano sinigurado ng Panginoon. Just imagine, God made sure to put this scripture in the Bible with great intention sa kanyang kaisipan. Not only do we serve an everlasting God that has and will forever reign, but imagine, we have a God that always keeps His promises. I want to tell you, the devil is a liar. Uulitin ko po yan. The enemy wants you to doubt, no? To be worried. Pero gusto ko po yung confidence natin. Again, babalik tayo doon sa sinong nagsabi, sinong nangako, sino yung nagbigay sa iyo ng pangakong yon. Babalik dapat yung confidence natin doon. I want to shake off every worries right now. Come on, shake off mo. Come on. Yung kaaway, punong-puno ng kasinungalingan. Yung kaaway, gusto niya mag-worry ka, matakot ka, hanggang dyan ka na lang. Things will get worse. Napag-iwanan ka na. Wala nang mangyayari sa buhay mo. But we're here again to declare the devil is a liar. And our God is a promise keeper. God already knew that it can be hard for us as humans po to hold on to His promises in a generation and world that prefers immediate results. Alam ng Panginoon eh. Alam niya na, mahirap po sa atin bilang tao na i-embrace yung mga pangako niya dahil nandito po tayo sa mundo ngayon, nabubuhay tayo sa kapanahunan kung saan karamihan gusto ay immediate results. Kaya po lahat ng tao, kahit Kristiyano pa, mainipin na. Naiinip na sa mga pangako ng Panginoon. Naiinip na maghintay. Tama po ba? Pero ulitin ko, kung ang Diyos ay nangako, tutuparin niya yan. Tutuparin niya po iyan. Come on, palakpakan mo si Lord. Ang tao man dito sa mundo pwedeng mag-fail. People may fail us. Loved ones may disappoint us in our circumstances po, may change in ways that can challenge our faith. But we need to believe that the promise ng Panginoon sa atin will come to pass. God also knew that it's even hard for ourselves as humans to make and keep promises. Ang tao, hirap siya na tuparin ang kanyang pangako. Pero ibahin mo ang Diyos. Pwede mo ba tingnan yung katabi mo? Can you tap your neighbor at sabihin mo, ibahin mo yung Diyos? Ibahin mo ang Diyos. Because our God never fails. Wow. A simple truth that gives strength sa atin. Namnamin mo, the God that we serve never, ever fails. Hindi siya nagfe-fail. He never lies. Wow. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya po pwede natin siyang sandalan. You can lean on Him. At pwede natin siyang pagkatiwalaan sa mga pangako niya sa atin. But there's one thing that I want you to understand, church, about the prophetic promise ng Panginoon. Prophetic promises are often invitations
rather than guarantees. Explain ko po, I'm not saying na hindi guaranteed, na hindi, alam mo yun, I'm not saying na hindi kayang gawin ng Panginoon or hindi niya gagawin. Gagawin niya. But mostly po, yung promises ni Lord, they are invitations. Come on, say that with me, invitations. Laliman pa po natin. Ang mga pangako ng Panginoon, some of God's promises, they are conditional and unconditional. Tama po ba? At yung ibang promises, prophetic promise ni Lord po, hindi yan automatic. Okay? Excited tayo lahat to receive. We're all excited to receive God's prophetic word. But we need to understand that God is inviting us. These are conditional promises. They are not automatically at work in every life that hears them. Hello? Hello? Yung iba po, some people, when they hear the prophetic promise, they respond correctly, while others respond improperly. Some people, they enjoy the benefits of God's promises, whereas others do not. Yung iba po dito, ilang years na, matagal na po tayo nag-Vision Sunday. Ba't hindi ba kayo nagtataka? Bakit every year may matitinding pangako yung Panginoon? Bakit hindi ko nakikita I can see these promises na nagka-come to pass? Natanong niyo po ba yon? Ang dami ng pangako ni Lord. Bakit? Parang hindi ganun yung nangyayari sa taon ko. Again, these promises are conditional. Hindi automatic ito. Tama po ba? Kailangan po, come on, tingnan po natin ito. No? Hindi po automatic ito na pag na-receive po natin yan, mangyayari na basta-basta, tapos wala na tayong gagawin. At hihintayin na lang natin. Doon tayo nagkakamali eh. We're so excited for the promise, then after we receive the promise, we will just simply walk away, doing nothing, and we're expecting something from the Lord na mangyayari ito. I think that's absurd. It's foolish to wait on the Lord and do nothing. Again, it's foolish na tayo po ay maghintay sa Panginoon nang wala tayong gagawin. Church, the Rock Fam, God's prophetic word requires a response from us. Come on, say, response. Meron pong kaakibat to na response, na pagtugon, na pag narinig mo yung prophetic promise, may hinihintay si Lord na gawin mo. So when God speaks with a specific purpose, and God speaks at a specific time, madalas po ang Panginoon ay nagre-require po ng response. And when I say response, I'm always talking about a response of obedient and faithful action. Alam niyo po ba, yung relationship niyo ngayon, listen, yung status ng relationship mo ngayon ay bunga o resulta ng response mo sa Panginoon. Are you getting this? Inaantok na po ata yung iba. Hallelujah. Gisingin mo na yung iba. Medyo masarap na yung ata yung... Yung spiritual life mo ngayon ay resulta, bunga ito ng response mo sa Panginoon. Nakikita niyo po? Lahat gustong mag-grow. Lahat gustong maging maapoy. Everyone wants to have a deep encounter with God, deep relationship. Lahat gusto yon. Pero the way ka magre-respond sa sinasabi ng Panginoon, yun po yung makikita mong magbubunga sa buhay mo. No wonder may mga matatagal ng Kristiyano na hindi pa rin po lumalago at lumalalim because they are not responding. I want to put a balance. It's good to be excited, but we have a response that we need to make. We need to respond ngayong umaga. Tama po ba? So anong klaseng response po ito? 3 bagay lang po ito, no? Anong klaseng response yung hinihingi ng Panginoon sa atin? Number 1, pag binigay yung prophetic word sa atin, number 1 that we need to do is we need to believe it.
How many believers do we have ngayong umaga? Come on, say, believe it. Paniwalaan po natin ito. Hallelujah. Believe it. Come on, say, tinamay katabi mo, say mo, paniwalaan mo. Una pong step sa pagre-respond natin ay yung sabihin po natin, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I agree. Kasi pangako ni Lord yun eh. Word niya po yun. Dapat po i-embrace natin. Come on, church. Receiving and believing a word is the first step. Kaya meron pong iba, una pa lang, di na nila tinatanggap. Ang sarap tumanggap ng promise na puro blessing. Pero hindi lahat po ay blessing. Minsan, yung word ni Lord ay merong kaakibat po na reminder, ng rebuke, ng disiplina. And sometimes the reason that Christians are not growing is because pag narinig nila yung rebuke, ayaw nila, hindi nila tinatanggap. Ang problema, yung puso, instead na matabang puso, anong nangyayari? Tigang. Kasi hindi mo ino-open yung puso mo para matanim yung salita ng Panginoon. Tama po ba? So pag na-receive po natin yung promise, kailangan po nating yakapin po ito, paniwalaan ito. Dapat po maging parte ito ng puso natin dahil po pag ang Diyos ay nagsalita, every word that God gives is a piece of His heart. He is expressing His will, His desires, and His dreams. Kaya po natin siniseryoso to kasi po salita ito, pangako ito ng Panginoon. Hindi lang po ito basta it is not just a piece of knowledge about what is to come or what 2024 will look like. Pero parang pong isang sanggol na from conception, no, tapos po yung seed na yon na nasa womb, inaalagaan hanggang lumabas na yan. Tama po ba? Ganyan din po dapat nating alagaan ang salita ng Panginoon hanggang maipanganak po ito. Tama po ba? So number 1, paniwalaan natin yung pangako ng Panginoon. Pangalawa po na kailangan po nating gawin sa prophetic promise ng Panginoon is we need to persevere in prayer. Come on, say persevere in prayer. Alam niyo po, there is this dynamic relationship between prophetic promises and persevering prayer. Ito po, magkakonektado po ito. Itong prophetic promise ng Panginoon at ito pong persevering prayer. That as our faith is steered by God's promises, we are energized to sustain prayer for the full release of these promises. Ibig pong sabihin, simula nang ma-receive mo yung promise ng Panginoon, hanggat hindi mo ito nakikita, dapat pala hindi ka titigil sa paniniwala, pananalangin, in the good times and the bad times, panalangin hanggang makita mo. It will come to pass. Kaya ang tanong po, church, are you constantly praying about God's promises to make sure they come to pass? Hindi po natin tinutulungan ang Panginoon sa plano niya. Linawin ko po. Hindi po siya ganon. But again, may mga pangako si Lord na conditional. Ibibigay niya to kung ito ang gagawin mo. Nandiyan pa po ba tayo? Ano sabi ng Matthew 7:7-8? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. So kapatid, kung wala pa, hindi mo pa nakikita yung mga pangako ng Panginoon, patuloy ka lang, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking, keep on praying, keep on believing hanggang makita mo po yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Hello? Minsan po yung nagiging problem natin ay pinagpipray lang po natin ng minsan yung mga bagay na yan. Hello?
Hello? Pinagpipray lang po natin ng minsan at hindi tayo ganun ka. Persevering. I want to give you an example. Let's say, si SM ay nangako na magbibigay, for example, ng 100 ticket ng IMAX sa 100 tao na unang pipila. So upon receiving, hearing that, kung ikaw ay, you will simply stay sa bahay mo at hihiga ka lang, wala kang matatanggap. Hindi naman hahatid yan sa'yo ni SM o Renner ang ticket mo, hanapan na. Hindi po ganoon. You need to do something. It is the same also po sa ating prayer life. Dapat yung prayer po natin, yun po yung nag-fuel sa atin na paniwalaan at alam mo yun, talaga maging persevering po tayo na makita yung pangako ng Panginoon. Gising pa po ba tayo? Amen. Kaya nga po sinasabi lang, pray until something happens. Yung sinasabi lang, push. Manalangin ka hanggat may makita kang resulta. Pwede po sabihin nyo sa katabi mo, come on, sa left and right, sabihin mo, pray until something happens. Come on, come on. Pray until something happens. Don't just simply wait until something happens. Yung iba sa atin, naghihintay. Kailan kaya mababago buhay ko? Kailan kaya mangyayari to? Wala ka namang ginagawa. Ano yung Diyos? Ginawa mong genie? Hello? Hindi po genie ang Diyos. Hindi po ako galit. Tama po ba? Hindi po genie ang Panginoon. So manalangin ka, again, hanggang makita mo yung mga pangako na yan. Pastor, hanggang kailan ako mananalangin? Ang sagot, basta manalangin ka lang. Hindi po ako Diyos para sabihin ko sa iyong, pag nakaganito ka na, tapos na yan. No. Even if makita mo man sila dito sa lifetime natin or hindi, still keep on praying. Dahil po sa Hebrews 11, kung babasahin natin yung mga heroes of faith na sinabi doon, sila din ay nagtiwala na nampalataya sa mga pangako ng Panginoon. Pero yung iba po sa kanila, namatay na nang hindi nila nakikita yung promises ng Panginoon. Ito yung tanong. Kung alam mo kaya na hindi mo matatanggap yung promise na yan, magpipray ka pa kaya? Are you simply praying because you need something sa Panginoon? Or alam mo na prayer itself ay pribilehiyo na sa Diyos? Na alam mo ang prayer ay hindi lang paghingi, pero ang panalangin din ay pakikinig sa anong gusto ng Panginoon. Na ang panalangin po ay hindi lang nagbibigay ng mga prayer request sa Diyos, pero ang panalangin, ang una niyang binabago ay tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At pangatlo po, anong gagawin natin? Anong response yung hinihintay ng Panginoon sa atin sa prophetic promise na ito? Number 3 is we need to act on it. Galawan mo. Tingnan mo yung katabi mo, tapikin mo ulit, sabihin mo, galawan mo. Sa kabila, sabihin mo, huwag mong tambayan. Galawan. Sabi ng James 1:22-25, but don't just listen to God's word. Napakalinaw po. You must what? Do what it says. Napakalinaw. So hindi lang po ngayong Vision Sunday, but every time that you read the Word of God, every time that the Word is being preached sa church, wag mo lang daw pakinggan yung salita ng Panginoon, gawin mo ang sinasabi nito. Otherwise, you are only fooling yourselves. Niloloko mo lang yung sarili mo. Para saan pa nabalik ka ng balik dito sa church at ginagawa mo rin naman yung sarili mong gusto? Pastor, I didn't see that coming. Para saan? Hindi ka nandito para sundin mo pa rin ang kalooban mo.
Nandito ka para isuko mo yung nais mo at gawin ang nais niya. Come on, palakpakan mo yung Panginoon. Kaya po yung promise ni Lord, yung word niya, dapat po nagbibring ito ng transformation sa atin. Nababago tayo. Nagiging mas kamukha mo siya. Hallelujah. Verse 23, for if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, nakita mo, but you walk away and forget what you look like. But if you look carefully, come on, say carefully. Dapat ganun pala natin nire-receive yung word. Carefully. Iniingatan. Talagang inaabangan mo yung salita ng Panginoon. Hindi kung kailan word, labas-pasok ka. May akatapulo na yata mintaban nyo, may retouch ni. Wala naman ata dito nun. Yung sinasabi ko lang po, magkaroon tayo ng tamang attitude sa Word of God. Pag Word of God, yan po yung pinaka-importante kasi mangungusap si Lord. Hindi yung Word of God yung paborito mo kasi makakatulog ka na. Hallelujah. Hindi yung Word of God yung nasa taas po, ayusin natin, upo natin. Hallelujah. Come on, upo tayo maayos. Sa bawat isa, upo tayo na maayos. Come on. Yung iba, pag ganyan nagsaslide na. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says, and don't forget what you heard, look at this, lahat po na mata, everyone, then God will bless you for doing it. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? What's the secret to blessing? It is what? Knowing God's will and doing it. Period. You want to be blessed this 2024? Know God's will. Open your Bible. And do what it says. Wala na pong, hindi po komplikado. Yun lang po. Hello? Then God will bless you for doing it. Sabi po ni F.W. Robertson, as I end, a great preacher of the 1800s. Sino po dito nabuhay na ng 1800s? Meron po katabi mo? Amen. Wala. Sabi po dito, it is perilous to separate thinking rightly from acting rightly. Wow. Nakakatakot po daw pala. No? Nahiwalay ang iyong pag-iisip. No? Pag-isip ng tama sa paggawa ng tama. He is already half false who speculates on truth and does not do it. Truth is given, listen, not to be contemplated, but to be done. Binibigay pala ng Panginoon yung pangako niya, yung salita niya sa atin, hindi po para i-contemplate mo lang. Minsan, paano yung pag-contemplate? Maraming Kristiyano ngayon, lahat naman kayang i-post yan kahit yung salita ng Panginoon, verse pa, kaya mong i-post yan Kinontemplate mo. It means, wow, ay grabe, ang tindi ng word nung Sunday, Sister Yoli. Kasanting na wow, grabe. Ang ganda ng word. Then after that, anong ginawa mo? Pinost mo? Shinare mo? That's good. But bottom line po niyan is, ginawa mo ba? Sinunod mo ba? Kasi kung hindi mo sinusunod, niloloko mo lang ang sarili mo. At pinakamahirap pong panloloko, yung lokohin mo yung sarili mo. Yung nagsalamin ka na nga Yun nga yung point Nagsalamin ka na para makita mo. May dumi ka. May tinga ka. Smile ka pa mo. Karakal mo pekisabihan. Nakita mo na Yun pala yung ginagawa natin. Nagiging mukha tayong fool. Masakit man pong marinig, pero yun po, foolish daw ang tao na nakita na ang mali, nakita na anong dapat ayusin, pero hindi pa rin ito ginawa. Kaya pong panalangin ko this year para sa atin, the Rock Fam, is that we will grow up, we will be wiser this year than 2023. Sino gusto nun? Wiser 2024.
Baka yun yung prophetic word natin, Wiser 2024. Sino pong gusto maging wise siya ngayon? Come on, come on. Ang sarap maging wise. Hindi sa sarili nating karunungan, pero magiging wise tayo sa salita ng Panginoon. So yung prophetic promise po natin, again, it requires a response. Number one is you need to believe. Look at me. Believe it. Makinig. I don't know ano yung picture ng sitwasyon mo right now. But whatever your situation or your circumstance may look like, believe in the word of the Lord. Because God's word, listen, has the final say. Hindi yung sitwasyon mo, hindi yung pinagdadaanan mo yung nagsasabing final say. Umiiyak ka man ngayon, but it doesn't mean na iiyak ka habang buhay. Hallelujah! Come on! Maybe some of you are mourning right now, but it doesn't mean that you will mourn forever. We are walking on seasons. Pwedeng mangyari na in one season you are discouraged. But get ready. Your season po na susunod ay parating. That's why you need to believe it. You need to believe in the word of the Lord. Believe. 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 I declare worries, doubts, and lies of the enemy, you are not welcome here. We will believe on the promise of God. We will believe on the word of the Lord. Pag sinabi niya, gagawin niya. Believe it. And church, let's persevere in prayer. There is no time wasted po. The time that we spent in prayer and in intimacy and in our relationship with our Father is never wasted. Yung oras mo sa Facebook, kakascroll mo, kakanood mo ng Netflix yan, nasasayang yung oras na yan. Pero yung oras na ini-invest mo sa pananalangin at pagbabasa ng Bible at paglalalim, deepening ng relationship mo sa iyong Ama, ay hindi po yan nasasayang. So persevere in prayer. And number 3, don't just be encouraged. Huwag ka lang ma-hyped up sa word ni Lord at promise niya. But God is looking for people who will respond and act on the word that they've heard. Hello? I'm inviting everyone to please stand.